Isang tulog na lang bago ang inaabangang pagbisita sa Pilipinas ni Pope Francis. Kanina, mismong si Pangulong Noynoy Aquino ang nag-inspeksyon sa inilatag na seguridad sa mga lugar na daraanan ng Santo Papa. Asahan na rin daw ang mabigat na traffic dahil 3 oras na isasara ang ruta mula Villamor Air Base hanggang Apostolic Nunciature. Bago pa lumapag ang eroplano ng Santo Papa, live mula sa Maynila, may report si Joseph Morong. Joseph? Jessica, darating na nga bukas ang araw na pinakihintay nating lahat. Darating na itong si Pope Francis sa Pilipinas, 5:45. At dito sa Manila Cathedral, kung nasaan tayo ngayon, gaganapin yung kanyang unang misa sa Pilipinas sa Biyernes, 11:15 ng umaga. Yun nga lamang po, ay eksklusibo ito para sa ating mga kaparian. Ibig sabihin, yung public o yung publiko ay hindi pwedeng pumasok sa loob ng Manila Cathedral. Pero may mga kaibigan po kayo o kahit kayo ay gusto nyong makinig ng misa ni Pope Francis sa Friday, ay meron po sa labas ng Cathedral. Meron tayo dito na mga wide screens at ang inyong pong magiging pwesto ay dito naman sa tapat ng Manila Cathedral. Ito pong tinatawag nila na Plaza Roma. Yan po ay meron lamang mga barikada, pero you can stay doon sa loob para mapakinggan nyo kung ano yung magiging homily nitong si Pope Francis sa kanyang unang misa sa Friday dito sa Manila Cathedral. Jessica, inaasahan ng pamunuan ng simbahan natin ang 10 hanggang 20,000 katao na makikinig sa misa ni Pope Francis sa Friday dito sa Manila Cathedral. 5:45 p.m. inaasahang lalapag sa Villamor Air Base ang eroplanong lulan si Pope Francis galing sa Sri Lanka. Sasalubungin siya ng mga lider ng simbahan at ng pamahalaan. Unang-munang makakausap ng Santo Papa sina Manila Archbishop Luis Antonio Cardinal Tagle at CBCP President Archbishop Soc Villegas. Pagkatapos ay sina Pangulong Aquino na at ang kanyang gabinete. Sabi ni dating Ambassador to the Vatican Tita de Villa, parehong state visit at pastoral visit ang pagbisita ng Santo Papa simula bukas. Pero sa Biyernes pa ang opisyal na pagsalubong ng Estado kay Pope Francis sa Malacanang. Because we are a Catholic country, and my God, the head of our church is coming. All presidents, no, ever since I can remember, because I was there for Pope Paul VI and also for the 2 visits of John Paul II, they always make it a point to be there to welcome the Holy Father. Pero dagdag ni CBCP President Archbishop Soc Villegas, espesyal din ang magiging pagsalubong dahil may mga batang sasalubong sa Santo Papa. Street children, poor children, and children with in difficult situations. Shake hands lang, kaway siguro, sayaw ng mga bata, kanta, music. Pagkadating ni Pope Francis, may pagkakataon na agad ang mga Pilipino na masilayan siya sakay ng Pope Mobile. Kanina maagang nag-ikot si Pangulong Noynoy Aquino sa rutang daraanan ng Santo Papa. Nakahilera ang mga pulis sa magkabilang bahagi ng kalsada. Ilatag na ang mga concrete barriers sa Roas Boulevard. Mas marami pang pulis na nakapwesto sa bahagi ng Quirino Avenue. Umakyat din ang Pangulo sa LRT Quirino Avenue Station ay sasara simula bukas ng alas 4 ng hapon. Mula LRT, nagtungo ang Pangulo sa Apostolic Nunciature kung saan tutuloy ang Santo Papa. Ang rutang ito ay sasara 3 oras bago ang pagdating ng Santo Papa bukas, kaya asahan na ang mabigat na traffic sa lugar. Ang Pangulo mismo ang talagang nakatutok dito, no, sa kasiguruhan sa kaligtasan ni Pope at pati na rin ng ating mga kababayan. No? Sa Biyernes, magmimisa naman si Pope Francis sa Manila Cathedral. Sabi ni Ambassador de Villa, bagaman para sa mga lider ng simbahan at kaparian ng misa, ay maaari naman daw makinig ang publiko sa misa sa labas ng katedral. They will put screens. Yeah, hindi ba ang harap noon, Plaza Roma? Yeah, they will put screens. And we expect about 10,000 to 20,000 people to gather around there. Sabado nasa Leyte ang Santo Papa at sa Linggo ng hapon ang malaking misang pangungunahan ng Santo Papa sa Quirino Grandstand. Sabi ni Archbishop Villegas, nagdagdag pa raw ng mga kalendaraanan ng Santo Papa sa Linggo pero inaayos pa kung ano-ano ang mga ito. Inaanyayahan muli ni Archbishop Villegas ang publiko na magdala ng mga Santo Niño dahil kasabay ng fiesta ng Santo Niño sa Cebu ang misa ng Santo Papa sa Linggo. Si Pope Francis lang ang magsasabing hindi tuloy, pero hanggang sinasabi yan tuloy, tuloy tayo lahat. Hindi raw dapat mag-alala yung ating mga kababayan na mga may kapansanan o yung kahit yung mga matatanda na gustong makita si Pope Francis sa misa niya sa Sunday dahil ayon sa CBCP ay naka-reserve para sa inyo yung harapan na yan. Yung kung nakikita nyo yung mga unahan na nasa grid, dyan daw po ang pwesto ng mga
ating mga senior citizens at mga kababayan may kapansanan na nais sumimba sa linggo. Sabi ni Ambassador De Villa, Pope lover sa mga Pilipino at ipinakita na natin ito nung dumating si Pope Paul VI at Pope John Paul II na santo na. Hindi ko makalimutan si Pope John Paul II when I presented my credentials as ambassador. Sabi niya sa akin, you know, I cannot forget, kasi 1995 noon 1996 ako naging ambassador. In the Philippines, I never saw so many people in one event in my life as what we had in that Luneta Mass. Siya pa nagsabi sa akin, I'm sure that was over 5 million. Jessica, tinanong natin itong si Archbishop Soc Villegas para doon sa ating mga kababayan na gustong makita na agad sa motorcade itong si Pope Francis. Saan kayo pwedeng pumuesto? Okay. Mula sa Villamor ay pupunta yung motorcade doon sa Domestic Road, tapos tatahak ng Rojas Boulevard, and then pupunta siya ng Quirino Avenue, tapos sa Taft Avenue. Sabi nitong si Archbishop Villegas ay sa pagitan niya ng 6 to 7 ay ini-encourage niya, in fact, yung public na salubungin warmly itong si Pope Francis, at kung may madadala nyo na inyong mga santo ninyo ay ipakita nyo na agad yung santo ninyo. Para naman doon sa Sunday, no, ay manggagaling itong si Pope Francis sa Annunciatur, tapos tatak siya ng Taft, tapos Quirino, Rojas, at saka sa Calao Road. Jessica? Pero paalalahanan din natin ang mga kababayan natin, Joseph, na sana maging disiplinado sa pag-abang at pag-greet sa ating Santo Papa. Kasi natatakot yung mga otoridad natin dun sa nakita nung 1995, yung surge ng tao, yung nasa kabilang lane, tapos bigla silang tumakbo dun sa kabilang lane. And then at some point, ang Santo Papa pupunta dapat ng Quirino Grandstand para magmisa, walang madaanan. Kaya inihelicopter pa siya. Sana yung mga ganun daw hindi na mangyari at magpakita tayo ng kabutihang loob, kasi this is what it's all about, di ba? The head of our church is coming to the Philippines. You know, dapat ito parang nagre-reflect tayo tungkol sa ating pananampalataya. Pakita tayo dapat ng mga magagandang bagay. Huwag tayong magtulakan, huwag tayong mag-cause ng anumang kaguluhan. Joseph? Kumbaga, behave nga, at ang paalaala nitong si Cardinal Tagle, inilaan naman, talaga namang inilagay o i-factor in doon sa paglalatag nila ng dadaanan ng Pope Mobile na mas maraming tao, mas mabuti. So igalang po natin, kasi kanina, nung sa pagpunta natin ng Quirino kanina, no, ay nakita na natin yung ibang mga roadstone, yung Calao and then yung towards Quirino na may mga barricades. So pag po may barikada yan at tingin nyo na may espasyo para sa Pope Mobile, pag sinabi ng mga pulis na dito tayo sa ganitong side, ay sundin po natin. Dahil kung hindi natin susundin yan, tayo rin yung medyo mawawalan. Kasi kung hindi makakadaan si Pope Francis, yung kanyang Pope Mobile, ay hindi natin siya makikita. So ang kailangan tandaan, behave, Jessica. At nabanggit mo yung mga pulis, Joseph, abay ilang araw nang nagda-dry run ang ating mga otoridad at lagi silang naka-single file na nakatayo doon, nakaharap doon sa supposedly sa crowds kung yun ang mangyayari bukas, no? Bay, parang natutulog pa kaya itong ating mga mamang pulis. So kung pwede tulungan din natin sila sa ating mga hanay bukas. Correct, Jessica. Sabi nga ay magtulungan, no? Kasi kung halimbawa sa pagdidisiplina ng ating mga katabi, kung halimbawa may nakikita kayo dyan na medyo makulit, pagsabihan na medyo para naman sa lahat ito. So, wag maging selfish. Kung wag isipin masyado yung sarili. Isipin yung kapwa. At yun naman talagang mensahe nitong si Pope Francis sa kanyang pagdating. Yun naman yung sinasabi ng simbahan na pagdating niya dito ay sana makinig tayo sa kanyang sasabihin. At ang ine-emphasize nga dun sa tema ng kanyang pagbisita, mercy and compassion. Ibig sabihin, ano yan, concern para sa kapwa, more than the self, Jessica. Wag lang daw tayong obsessed na makita siya o malitratuhan siya, makakuha ng video. Ang mas importante daw, paulit-ulit na sinasabi ng simbahan, yung tenga natin, gamitin natin, makinig tayo dun sa kanyang mga sasabihin. Correct, Jessica. At ang sabi nitong si Ambassador De Villa, listen not just with the ears but with the heart. Kasi alam mo, itong si Pope Francis, siguro pag nagsalita siya sa atin, no, ay
medyo kasing kinalakihan niya na konteksto ay pareho ng mga Pilipino. So kung halimbawa may sasabihin siya about some things, ay malamang madali natin siyang magets. Pag may mga binabanggit siya tungkol sa social inequality, so halimbawa pakikipagkapa, ay nako, maintindihan natin masyado itong si Pope Francis. At by this time naman siguro po, yung mga may sasalubungin o ihahatid na mga kamag-anak papunta o pauwi from abroad, no? Eh, alam nyo na ho, nasarado ang airport from 2 o'clock to 7 o'clock tomorrow. Wala, no-fly zone ang NAIA habang ang papayagan lang talaga ay yung eroplano ng Santo Papa na lalapag. Pero after 7, I understand, resume na ang mga flights, Joseph. Correct, Jessica. So, konting sakripisyo muna ay parang kumbaga sa atin once in a lifetime din naman itong nangyayari. Ito, special na event ito para sa majority of the Filipinos, yung mga Katoliko. Konting sakripisyo at maano din natin, mairaraos din kumbaga, Jessica. Maraming salamat sa iyo, Joseph Moro.